Director Ariel Barayuga, no? At syempre si Chief Inspector Leonardo Banyago. Uy, alam nyo, sir, nag-guest ako sa kanilang flag raising ceremony. Chief Superintendent natin. Sorry. Chief Superintendent Leonardo Banyago, no? Ang Regional Director po ng National Capital Region ng Bureau of Fire Protection. At syempre aking kaibigan na si Colonel Sam Tadeo. Ayan, ang Deputy Regional Director, no, for ano. At syempre, dapat kasama natin dito madaya si Superintendent Adong no. Kaya mo, itong Bureau of Fire Protection, talagang tututukan natin ang buwan ng Marso, no, para sa paghahanda ng ating kababayan sa fire safety. Babalikan kita, sir, pakikilala lang natin ang fire volunteers na kasama natin. Ngayong gabi, kasama po natin ang Confederation of Filipino-Chinese Fire and Rescue Foundation Incorporated. Kasama natin nandito sa studio yung kanilang Assistant Secretary General na si June Parenya. June, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din, Sir Marts, and para sa lahat ng mga nakikinig, maging safe po tayo lahat ngayong gabi. Ayan, syempre safe tayo. At syempre ang ating kaibigan, ang presidente naman ng United Filipino-Chinese Communications Fire and Rescue at ng NCDN, ng aking kaibigan Mr. J. Palomo. Good afternoon, sir. Martin, magandang gabi sa inyo at sa ating mga bisita ngayon sa himpilang ito. Ayan, no. Kasama natin ang ating Bureau of Fire Protection mula sa ating gobyerno, pamatay sunog. Sa ibang bansa ang tawag dyan, Fire Department. Diba? Dito parang kakaiba. Matanong ko Sir Manalo, parang ngayon lang, parang meron bang ibang bansa ang tawag sa kanila ay Bureau of Fire Protection or same name? Kasi ang kadalasan naririnig natin, di ba? Fire Department, New York Fire Department, sikat yan, yung NYFD, FDNY, di ba? Yeah. Sir Manalo? Wala akong masyadong alam sa foreign countries regarding kung ano katawagan nila. Pero just the same, pare-pareho ng serbisyong ginagawa tungkol sa sunog, tungkol sa pag-responde sa sunog at yung kaligtasan sa buhay. Lives and properties ang amin. Anong kamakailan, meron kami bisita mga firefighters for Christ, meron ganyan. Meron din naman tinawag na yung Firefighters Without Borders from Canada. Bisita namin yung nakarang linggo yan. Itinuro namin sila dito. May iba-iba rin, pero firefighters din lahat. Anyway, pag-usapan natin, sir, kaya po kayo nandito dahil gusto kong maaga pa lang, papasok pa lang ang buwan ng Marso. Ang tanong ko palagi dyan bakit kasi sineselebrate yung fire prevention month na yan? Ang daming sunog. Siguro, kasi pag sinabi mong National Disaster Consciousness Month, July, ang dami namang disaster. Sabi ko nga siguro, hindi. Ako alam ko, sir, no? Alam natin na yan talaga, nasa batas, nakasulat naman kasi yan. Pero di ba ang tamang tawag dapat dyan is Fire Safety Awareness Month. Di ba? Kasi parang ibabalik sa inyo ng mga tao pag sinabing Fire Prevention Month, dami-dami sunog, hindi nyo na-prevent. Fail kayo, di ba? Epic fail yan, di ba? Pero pag sinabing Fire Safety Awareness Month, pero sir, bakit tuwing buwan ng Marso ang ating Fire Prevention Month? Pagmamasdan mo, no, yung buong taon natin, pagka Marso, talaga namang napakainit. Pagka mainit, ang buong kabahayan natin talagang tuyong-tuyo. Yung mga light materials natin, tuyong-tuyo. Kaya mas madaling magkasunog. Alam mo naman yung elements of fire, yung triangle of fire. Fuel, oxygen, and heat. Yung fuel natin, yung mga light materials, yung mga tuyong-tuyo, kaya madaling masunog. Kahit yung bill mo ng Meralco, makikita mo, mataas ang konsumo natin ng kuryente. Bakit? Kasi tag-init, aircon, electric fan, tapos tuyong-tuyo yung paligid, kaya pinagmumulan sunog yan, kuryente. Sa ibang bansa po ba, ang kanilang Fire Prevention Month ay sa mga months din na talagang mainit ang kanilang weather? Well, wala akong masyadong knowledge sa ibang bansa, kasi syempre hindi naman lahat ng bansa ay merong dry season na kagaya na sa atin. Talagang unique din yung sa atin kasi nasa equator tayo Probably siguro meron din silang gano'n na pagdating ng March or baka hindi March yung kanilang buwan kung kailan tag-init sa kanila Pero maisingit ko lang nga pala, ang ating tema ngayong Fire Prevention Month ang tawag na this month of March. Napakahaba naman, sir. Medyo, pero the same. Hindi na ang storya nun. Mag-ingat tayo sa sunog. Alam mo na ako'y active pa sa Safety Organization of the Philippines.
Yan nga yung komento. Medyo dapat maging modern naman yung ating mga mga team. Parang the usual pa rin. Parang panahon pa yan ni Pangulong Marcos. may mga tema-tema. Sir, eto ang ating mga katanungan. Maraming nagko-conduct ng mga activities sa iba't ibang kumpanya. Kunwari nagpa-fire drill. Ang tanong, dapat ba tuwing Fire Prevention Month lang nagpa-fire drill? Hindi naman ganoon. Ayan. Kaya lang siguro dahil sa kanilang awareness natatapat sa ganung panahon. Pero talagang dapat yan bago ka ma-issue ng Fire Safety Inspection Certificate, kailangan din muna magkaroon ng fire drill. At hindi naman yan once a year lang, pwedeng twice a year or as much as possible. Kung mas madalas, mas maganda. So hindi pala tuwing Fire Prevention Month lang ng March. Sinisiksik natin yung mga sarili natin mag-fire drill. Hindi kasi galing po akong corporate. Ako po yung nagtrabaho bilang isang head ng isang safety department ng malaking kumpanya. Para lang sabihin nating may awareness, 'di ba? Uy, Fire Prevention Month ngayon. Para yung mga alam mo naman kasing mag-fire drill ka July o June umuulan, 'di ba? So, pinapasok natin ng pero gusto natin nga linawin yan. Pwede po kayong mag-fire drill kahit na anong tempo na gusto nyo. Okay, pero sir, may requirement kayo pag fire drill. Ito, kailangan i-educate natin yung ating mga tagapakinig sa atin. Kailangan po ba nandyan kayo pa nagpa-fire drill ang isang kumpanya? Opo, dapat po kaming nandoon para kami ang overseer at mag-evaluate din kung ano yung mga kulang para sa pag-record namin ng mga nangyari doon sa fire drill na yon, sa instant na yon, ite-take up din namin ulit yun sa susunod na fire drill para kung ano yung mga kulang, makorek namin. Makorek natin. Pag-uusapan natin yan para maitama. Napakaraming establishment. Sir, paano kunwari ako ang corporate safety manager ng isang kumpanya. Sabi ng boss ko, magpa-fire drill tayo ng ganitong buwan at araw. Tawagin mo ang Bureau of Fire Protection, hindi kayo pa pwede. Paano yun? Hindi kami magpuproceed. Hindi kami pwedeng hindi pwede. Kailangan nandun po kami. Pagka hindi po kami umaksyon doon sa inyong request, pwede kaming makasuhan ng negligence. Pwede. Binayaran nyo yan . In fact, pagka kumuha ka ng business permit, ng fire permit, at ng fire safety inspection certificate, kailangan namin gawin yon. Since nagbayad ka sa serbisyo ng gobyerno, kailangan namin gawin. Pag hindi namin ginawa, kaso yan. Okay. Negligent kami to. Anyway, mamaya makakasama natin ang ating mga bossing sa volunteer fire service. Pero let's take this opportunity, sir. Ano po ba ang ina-expect natin sa Fire Prevention Month this March? Unahan na po natin yung mga activities natin. Makakakita po kayo ng mga parada ng napakaraming fire truck, no? Dahil maraming schedule, yan po ipapanood sa ating mga kaibigan later. But from the Bureau of Fire Protection, sir, what do we expect this month of March sa inyong mga aktibidades? Sa March 1, meron kaming Unity Walk na tinatawag namin sa mag-uumpisa ng 6 o'clock a.m. Olympics sa hapon. Simultaneous magkakaroon doon ng Tapos within the month, sa buong month, meron din kami mga contest, drawing contest, singing and dancing contest, and marami pang iba. Buong month yun, marami kami. Pero ang pinakamarami doon yung information campaign. Aside from our barangay ugnayan na ginagawa na talaga ng aming mga station sa baba, sa field. Oo. Alam nyo, nung ako inimbitahan ni General Banyago sa NCR, flag raising ceremony, sabi ko, ano kayang isi-share ko, nakakaiba. Sinabi ko lang doon, actually, i-capitalize natin yung social media. Yung paggamit ng social media sa pag-promote ng adhikain natin. Yes. Sa inyo, sa Bureau of Fire ng Fire Safety. Actually, ang tip ko nga sa kanila, nung ako'y pinagsalita doon, mag-post po tayo ng mga, ang tawag natin dyan sa media, yung human interest stories. Diba? Yung pag nakita ng ordinaryong netizen, uy, okay ito Diba? Ang gwapo ng bumbero, merong inaakay na magandang Miss Universe. Uy, okay ito, may daladalang nirescue yung pusa. Diba? We call this human interest stories, diba? At sabi ko, when you take pictures, dapat medyo malinaw. Videos malinaw. Kasi, diba? Yung mga mahilig sa social media, yan, ganyan, ayaw mo pag malabo yung mga videos, And I would like to commend yung Bureau of Fire Protection, sir, sa ating kaibigan din na si Superintendent Badong Marshall, doon sa kanilang kuha, 'di ba? Nung ni-launch nyo yung mga fire trucks sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin yung dami ng fire trucks ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City Circle. Ang galing, nag-water cannon, no? Ang galing ng kuha.
Ang ganda ng pagka-park ng fire truck, no? Kung makikita nyo lang po yan sa social media, iba't ibang kulay, parang watercolor, ang taas. Tapos, gumamit po kayo ng drone sigurado doon, no, sir, no? Opo. Gumamit ng drone. So, ito po yung mga talagang matutuwa, no, yung mga tao. In fact, may nag-comment nga doon sa atin, if this is where my taxes go, then I'm happy. Very Di ba? good. Napakaganda pakinggan. Pero alam nyo, sir, kailangan talagang yung bagong henerasyon ngayon nasa social media. Talaga Diba? Talagang doon dapat tayo. Yung mga posters, sir, no, if with all due respect, tagtarin po natin ang mga fire safety posters na mga ganda na pwede lang i-print, pwede na lang i-share, etc. Napakaganda po niyan. Di ba? Tama po. Ay. Meron lang akong konting dagdag doon. Go ahead po. In the advent of technology nga, talagang social media, talagang magandang naitutulong niya sa amin. At talaga ang problema lang talaga ngayon, napapansin din namin. Pagka hindi sila interesado, nilalagpasan nila 'yan. Pero pagkakagaya mong fire advocate or advocate sa disaster, talagang titignan mo 'yan at may tama sa iyo. Pati mga volunteers talaga kaya lang para mag-multiply yung manonood noon. Talagang mahirap Minsan nga, meron kaming PIO summit, meron kaming meeting with the other PIOs sa disaster. Nire-recommend na kailangan magkaroon ko ng ambassador. Pagka naglagay ka dyan ng isang artista o isang prominent person na ilalagay mo itag niyang ganun yung i-share niyang ganyan, kakalat yan, dadami makakalat. Pero pagka ko konti ang talagang hindi ko makalat. Sayang yung effort namin. Pero sana magkaroon kami ng ganong ambassador para Actually, sir, nasimulan nyo na dun sa magandang kuha nyo dun sa at least launch na doon yan. sa first step. Keep up the good work, sir. At talagang maraming na-capture yung atensyon. Yes, diba? Yan sa post niyan. Anyway, kausapin muna natin ang ating mga fire volunteers, no? Ating mga kaibigan. Nandito ang aking kaibigan, ang aking tukayo. Si June Pareña, Assistant Secretary General at sa Fire Emergency Paramedic Assistance Group. Ito yung pinakabagong volunteer group na nabuo, no, ang Confederation of Filipino-Chinese Fire and Rescue Foundation at syempre si Mr. Jay Manalo, ang presidente po ng United Fire. Jay Palomo. Ano ba sinabi ko? Jay Manalo. Halo-halo ko na kasi pasensya na. Jay, Si Sir Manalo. Yan, para sunod-sunod. Okay. Jay, Manalo, June. Yan. June, ano itong binuo yung grupo na bago? Bale, yun nga, sabi mo kanina, yun yung pinakabagong mother organization ng mga Filipino-Chinese volunteer firefighting group. And so far, nasa 11 miyembro po kami. Pero iba po kasi yung pinaka ng grupo, which is iniisip po namin na yung mga nag-volunteer po, nagbigay ng serbisyo nila habang bata po sila. Pagdating po na pagtanda nila kasi, hindi naman po lahat ng mga Filipino-Chinese volunteers nakaaangat sa buhay. Talaga lang gusto nila magserbisyo sa kapwa nila. Kaya iniisip nung foundation na gumawa kami ng paraan para pagtanda ng mga bombero na to, meron din naman silang fallback. Kahit na po patulong man lang sa pangpa-hospital nila o kung ano man yung pwedeng mangyari pa in the future. So ito masasabi mo, June, this is the younger generation ng mga fire volunteers. Actually, it's the older generation po older. na they came up with this idea. Kasi nga po nakita nila na yung mga kabatch po nila, wala na pong gano'n nag-aalaga once na natapos na po yung service years mo, kumbaga. So ayaw po nilang mangyari yun na, kumbaga, kapalit ng serbisyo mo na napakatagal na panahon, mawawala ka lang ng Pero ang napapansin ito yung mga opisyales ng NATCON ay napakabata. Ayun po, dahil nga, kumbaga sa pinagkakatiwala din po ng mga opisyal namin, ng mga direktor, yung pagpapatakbo ng organisasyon sa mga bata. Kasi sabi po nila, hindi na namin kaya magresponde sa sunog, magkuhan. So, we give you the support, you do the work. Okay, ilan ang grupo na nakadikit sa NATCON? Sa ngayon po, 10 ang grupo na nasa Metro Manila. Ilan po ang fire truck na nandyan? Total? More or less 30. 30 fire trucks. And we have around 6 to 8 ambulances. Yan, oo. Anyway, Jun, babalikan natin ang presidente ng United, hindi si Jay Manalo, kung hindi si Jay Jay Palomo. Palomo. Ayan. Anyway, Jay, ang ano lang dito, napapansin natin, ang dami ng mga fire volunteer kasi originally, 'di ba? Gusto natin batiin din, yung ating mga
mga kasamahan na fire volunteer sa ibang grupo, binabati natin yan. Dito po kayo sa mga susunod na pagkakataon ng Intervention Month, ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, ang Fighter Base, Association of Volunteer Fire Brigades, okay, tinatawag natin na brigade, ano pa ba? Central. Yung Fire Fire Control 7, yung Central, ano pa bang namimiss natin? Baka magtapos Federation. sila. Federation Fire. Federation. No? Alam mo, napakaraming grupo na umbrella organization, pero yung mga Actually, there's 7 eh. there's There's 7. 7. And may mga iba dyan na foundation, may mga iba dyan na association. So, we need to definitely separate or distinguish the seven groups. But, again, like what you said, Martin, lahat yan, same function. Diba? And pagdating naman sa ground, kasama natin ang BFP, tulong-tulong tayo. Walang ano dyan, walang association dyan, walang ano yan, sama-sama lahat yan. Oo. Ang napansin ko lang, dumami, Sir Manalo, ang mga fire brigades, dati kasi originally, di ba, puro mga Filipino-Chinese, dyan sa Binondo, di ba? Gagamitin ko yung word nag-sprout, di ba? Nag-sprout ang mga volunteer organizations. At hindi lang po yan, hindi ko nasabing negatibo po yan, no? Napakaganda po yan na maraming gustong tumulong. Even sa mga barangay. Lalong-lalo na, nung nagkaroon po tayo ng yung barangay DRRM, yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, dahil nagkaroon po ng budget. Di ba? Yun, dumami. At napansin ko doon sa organisasyon ng United, no? Hindi na siya yung tipong halo-halo na, no? Halo-halo na. Yung mga Filipino-Chinese at talagang wala naman talagang Chinese blood. Tama yes, ba, Jay? at full Filipino talaga. Oo. Actually, just to go back to the history, the volunteer was there since the time of the Americans when they were here, 1910. Kasi ni-research namin yan eh. Kasi one of the ambassadors ng one of the countries asked, gano'n na ba katagal ng volunteer sa Pilipinas? Yung pala, since time ng American, meron na. Tama yung sinabi mo, Martin, na during the time na, bakit sa Binondo ang dami? Kasi there was a big fire in Chinatown na nagkataon, doon dumami ang 1950s yan. Doon dumami ang fire volunteer nung nagkaroon ng very, very big fire during that time. Tapos, from there on, it just became history. Yun. So again, United Fire Association, by the way, is more than last count is 58 brigades. Okay. 900 plus firefighters and 108 fire trucks. 108. And, yes, together with several ambulances as well. Kasama na dyan ang talagang firefighters, may communicators, at the same time mga paramedics or medics in what we say. Okay, talking of numbers, kung ilan yung fire truck, bakit ako interesado dito kung ilan yung dami ng fire trucks ng kada iba't ibang brigada? Dahil kanina nag-usap kami ni Sir. Sir, ano po ba ang basihan natin na ang isang city, ang isang lokalidad ay protektado ng sapat na dami ng fire truck? Meron po bang ganyang ratio ang ginagamit ng Bureau of Fire Protection? Meron po. For every 28,000 population, kailangan merong isang fire truck. 28,000 na tao, isang fire truck. Yes. Okay. Sa 100 million na population natin yan all over the Philippines, kailangan at least meron tayong 3,500 fire trucks. So, ilan na po ang fire truck ng Bureau of Fire? Hindi po kasamang fire volunteer dito, ha? Yes po. Sa ngayon po, meron kaming 2,100 kasama yung sa mga LGU. 2,100. So, short pa kami ng mga 1,003, 1,004. At kadalasan po sa mga probinsya po ito. Sa ngayon, meron kaming 554 municipalities na listed na wala pang fire trucks. Pero, finifila pa na namin yan. At hindi po kasama dito yung bilang ng mga fire volunteers natin. Yes, hindi po kasama. So ang yung sa LGU lang. Ang kinukuha nyo lang po na ratio dyan is yung sa Bureau of Fire at yung sa LGU. Sa LGU so pagka sabihin natin maganda ang ratio ng fire truck dito, especially sa Metro Manila, mas okay kayo doon. Oh, yes, sir. Di ba? Kasi mas alam natin na kaya malaki na itutulong sa amin ng mga fire volunteers. Siyempre naman. Hindi lang sa truck, pati sa personnel. Nakakatulong sila. Kasi ang ratio, may ratio rin kasi ang personnel eh. Meron din. 1:2,000. So, kailangan namin 100 million divided by 2,000. 50,000 dapat ang aming fire personnel. Sa ngayon, 20,000 lang kami. So, force multiplier din namin sila. Sa total, marami na kami mga participants. Parang 176,000 para lang doon sa mga organized fire brigades. Meron din mga fire volunteers na 21,000 something yata yung aking naitali dito. Yeah, 21,000.
So meron din pala. Merong mga force multipliers. Sir, hindi ko na kayo patatagalin, no? Okay. Na-promote. Isang last question na lang dahil mamaya pag-usapan natin yung mga kasamahan natin sa Fire Volunteer. Pero sabihin nyo kay Superintendent Marshall, every Friday ng Marso, may iba't iba tayong pag-uusapan. Maganda po. Sa Bureau of Fire Protection. Something like, magtala kayo dito mga bomberong kumakanta, yung mga kababaihan na bombero dahil marami na rin opisyal at firefighters na hindi lang basta office work, front lines. At nabasa ko nga yan, wag daw tawa kasi fireman panlalaki, di ba? Hindi naman firewoman. For gender equality, tawagin daw nating firefighter din. Ayan, di ba? Sir, yung uli kung sa pulis ay merong tama sa kanilang hepe kapag maraming krimen sa isang lugar. Ang tanong ko po sa Bureau of Fire Protection, nasisita rin po ba kayo kung dun sa area of responsibility ng isang fire marshal ay mapakaraming sunog din? Opo, meron din po kaming liability kasi yung aming performance enhancement incentive pinanggagalingan din ng computation yan Pagka yung AOR mo, area of responsibility mo, ay hindi nakakapag-perform na maganda. Konti lang ang nai-inspection mo perhaps or konti yung turnout ng mga fire incidents marami, batayan yan para yung aming performance enhancement hindi makarating sa amin. Ganun yan. Meron palang. Ngayon ko lang narinig yan, Sir Manal. Anyway, maraming salamat po sa susunod po na Friday, sa mga susunod po na Friday ng buwan ng Marso. Pag-usapan po natin yung iba't ibang, gusto ko naman something light. Siguro yung mga innovations ng Bureau of Fire Protection, sir, no? Sa amin po ang pleasure. Yung makapag-guest kami dito talagang makakatulong na sa amin para maikalat din namin at ma-promote namin ang safety awareness sa fire. Open po ang Handa Pinas na programa para sa Bureau of Fire Protection. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Sir Martin. At magbabalik po ang Handa Pinas. Sandali lang po. Sa iyong sarili, dala ng pagsikat ng araw. Bagong mundo, may bagong ikaw, may bagong ako. At maaabot na natin ang ating mga pangarap. Sabay tayo, hawak kamay, patungo sa bukas na tunay na para sa ating lahat. Kilalanin ang puwersa ng bayaning atleta. Ito po si Jericho Nograles para sa PBA Party List. Visit pbapartylist.com and facebook.com/PBA Party List. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kayo'y nakikinig sa DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ito ang 8 Tri TV.
On February 15 to the 29th, the Camera Club of the Philippines and press photographer of the Philippines' former president, Sonny Camarillo, will present EDSA 1986, Before and Beyond. Ipagpatuloy ang pagkakaisa ng bayan para sa kaunlaran. The opening ceremonies is on February 20th at 2 p.m. at the exhibit area, Cinema Lobby, 4th level, Trinoma in EDSA, Quezon City. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Handa Pinas! Masterin ang mga paghahanda sa iba't ibang disasters, sakuna at mga kaalamang pangkaligtasan. Dito sa Disaster Management School on Air. Ito ang Handa Pinas. Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Mga nata-traffic, kayo po'y nakikinig sa Handa Pinas. Dito po yan sa DZRJ 810. Sabay napapanood sa Cable Link Channel 7. Siyempre pa, handog po yan ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Huwag lang masyado mainit ang ulo sa traffic, ha. Tonight is Friday night. Pero mainit na usapan to. Kasama natin, siyempre, ang ating mga bigatin, no? Talagang bigatin po ang aking mga kaibigan dito. Hindi si Jay Manalo, kundi si Jay Palomo, ang presidente ng United Fire Association, at ang ating kaibigan, ang aking tukayo, si Jun Parenya ng NatCon. No? Ano ba yung NatCon nga ulit? Confederation of Filipino-Chinese Fire and Rescue Foundation. Ano man mo kasi? Nabubulol ako. Pare-parehas kasi nag-iiba-iba lang yung mga National Confederation. Yan. Yan, NatCon. Yun. Anyway, ang aking tanong, nagsulputan ang mga volunteer fire brigades. May good side, pero meron bang bad side? Para sa akin, merong kaunti na kailangan medyo i-fine tune. Diba? Pero in general, syempre mas maganda marami nagtutulong-tulong. Nagsulputan yung mga barangay. Diba? Ikaw, Jay, maraming membro mo ang barangay base. 20%. 20% ng United ang barangay. So, paano pa sila, ano ba ang decision point nila para masabi nila, uy, magtayo tayo ng fire brigade sa ating barangay? Actually, magandang tanong yan, Martin. Buti ka nga, ikaw tinatanong mo, ano bang natin? Ang problema kasi, pag malaki ang budget ng barangay, nag-iisip sila ng kung ano pwede nilang gawin. At ang nangyayari, isa doon is fire prevention or fire response. Kaya sila bumibili ng fire truck. Ngayon, pag nakabili na sila ng fire truck, pagdating nila sa fire scene, paminsan walang tumutulong sa kanila. Kumbaga, akala nila, ganun-ganun lang yun. Hindi pala ganun yun. Pagdating mo sa fire scene, kailangan mo rin palang may kakilala ka, meron kang susuporta sa'yo, merong magbibigay sa'yo ng tubig, meron kang babatuhan ng tubig, hindi puro laban lang. Kaya, ang kagandahan dyan, nag-i-evolve yung mga natin ngayon, barangay fire groups or brigades, at the same time mga barangay fire volunteers na nalalaman nila, uy, kailangan pala namin sumama sa isang association or isang grupo. At yan ang importansya na yung binuo mong fire brigade, no? Kahit na gaano kalit yan, ay naka-link, naka-hook up sa isang malaking organization. Tama. It's a must pala. Yes, kasi during fire operations, malaking tulong yan na in the case of United Fire kasi, no, they have... Na membro ka rin? Yes, we're also a member of that one, and I'm the one in charge of emergency medical services din po sa operations. Kami po kasi ni Sir Jay, kasama po ng kanyang may bahay, who's the Fire Marshal of United. Babae po yun. Babae po yun, firefighter. Ang ginagawa po kasi namin dyan, when we are on the fire ground, we coordinate. We coordinate with the BFP, we coordinate with the other brigades. Kahit na po hindi namin ka-mother organization, we coordinate kasi nga po napaka-importante na iisa lang yung plano ng pag-atake para po hindi nasasayang yung resources natin, lalo-lalo na po ang tubig. Tama. Actually, Martin, napakaganda nitong ginawa mong pag-invite sa amin sa palatuntunan ito. Kasi ang daming pwedeng pag-usapan at daming dapat pag-usapan. Isa na ngayon na si June is our EMS Marshal, overall
medical operations marshal during an emergency. Together with my better half, my wife, like sabi mo nga, meron ba tayong babaeng bumbero? Meron po. At ang overall fire marshal po ng United is, of course, a woman. So, nakikita po namin yung kagandahan ng teamwork ng mga bumbero natin, especially pagdating po sa mga malaking may incident command po tayo na ginagawa po ni Jun yun, at saka ng mga ibang mga kasama natin on the ground. Teka lang, sinasabi nyo na kailangan na may affiliation para hindi ka nag-iisa sa fire scene. Bakit? Pwede bang hindi ka bigyan? Pwede bang hindi ka kilalanin? Pwede ka nangyayari bang snabin? Nangyayari po yun, sir. Kasi even between volunteer groups or between volunteer and Bureau of Fire Protection? Sir, actually depende yan, Sir Martin, kung paano yung sitwasyon, no. Like may mga instances po kasi na yung mga volunteers, ang dala niyan mga tanker. Malalaking supply ng tubig niyan. Pagka po yung nasa harapan niyan yung mga maliliit na fire trucks, minsan po tinatawiran yan. Ang tubig dinidiretso po nila dun sa harapan or dun sa, kasi ang nangyayari po, pag binigyan ng tanker ng yung maliit na fire truck ng tubig, wala pang puno na kagad eh. So pinapatay yung hose, hindi po tuloy-tuloy yung laban ng nasa harapan. Ay importante po kasi masaturate natin ng tubig yung nasusunog. So tinatawiran. Pero ang ginagawa naman po ng mga tanker na yan is dito na po kayo kumuha sa amin ng tubig. Para hindi nyo na rin magamit yung tubig nyo dyan sa fire truck para po tuloy-tuloy yung laban natin. Ito po yung tinatawag natin na yung sistema na yung water supply, no? Yes, yung tinatawag water natin supply. continuous water supply. Ito po isang technical na terminolohiya na ginagamit ng mga bumbero natin para tuloy-tuloy. Hindi po yung bumbero natin pag nakita natin pagdating niya magbababa ng hose kahit napakalayo, hindi po yan. May sistema po yan na magkakabit-kabit ganyan. So importante na magkakilala yan, di ba? Magkakabarkada yan. Di ba? Yun yung kailangan natin sigurong, although meron yan, pero syempre siguro naman sa panahon ngayon medyo nag-evolve na rin kahit magkakaibang brigada, di ba? Sir Mars, kasi one thing na napapansin po natin, no. Ang kagandahan kapag kakasama ka po sa isang organisasyon, makakahingi ka kagad ng tulong. Katulad po ng mga member brigades po namin, hindi naman po kami naka-concentrate sa isang lugar sa Metro Manila. Layo-layo po yan. Ang volunteer po kasi sa at least sa Metro Manila po, pag nakarinig ng alarma yan sa radyo, pag tumunog po yung radyo niyan, meron po tayong mga volunteer na nagmomotor, nakakotse, malapit sila dun sa lugar, pupuntahan nila kagad yun. And then they would verify. Pag nakita po na talagang totoo na may sunog nga doon, isang radyo lang po niyan sa base, yung mga malalapit po na fire truck dun sa lugar na yon, makakalabas po kagad, makakaresponde. So yan ang pagkakaiba ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Dahil sa kanila, sila ay naka-duty for a certain time. Pag may tawag, sino naka-duty dyan, re-responde. Yung ating mga volunteers, mga kaibigan, kadalasan yan, anytime, basta anywhere, available. strike anywhere. Yes. Pero dito natin, makikita yung importansya ng pagkakaroon ng radyo o yung communications. Tama. Which is, yan ang strength ng mga association gaya ng NATCON, gaya ng United Fire. Si Sir J. Palomo, ay nako, napakalakas ng kanyang communication system. At eto Jay, may isang frequency ka, 'di ba? Na nandoon sila nagre-report, 'di ba? Kung nga naman pupunta ka sa fire scene, wala kang pagre-reportan, wala kang pagsasabihin kung anong status ng fire, wala kang paghihinga ng tulong, no? So, ito po yung ginawa nyo, nag-set up kayo ng isang malakas na communication system. Tama. Para dun po sila nakikinig, dun po sila nagre-report. Tama. Actually, Martin, tama yung sinabi mo, no, na doon kami nag-invest sa communications network. To the point na nag-evolve din ng United. At ngayon nga, hindi lang kami, pati ibang associations din, na hindi lang isang frequency. Tatlong iba-ibang frequency, doon kami sabay-sabay kumbaga binabato namin information. So pwede kaming kumuha ng information sa VHF, UHF, at saka sa higher UHF, which is again a technical term. Pero lahat yun covered namin. So ang coverage ng United po, I can only define sa United, is from Tarlac hanggang Batangas. Kahit po na Metro Manila lang ang binabantayan namin, pero katulad mo nga, you're a disaster expert. Pag nangailangan ka ng tulong ng United, anytime, pwede mong gamitin yung coverage na yun, 'di ba? At binubuo po namin 'yan
sa iba-ibang areas din ng buong Pilipinas. Na kung saan po, mga nakikinig po sa atin, na si Sir Martin kasama din po namin. Kasi advocacy po talaga namin yan na maging handa ang Pilipinas sa kahit anumang sakuna. Siyempre, nakikinig sila dito sa Handa Pinas. Pinakabagong programa po yan dito sa DZRJ 810. Anyway, yung radyo, dahil nakita ko lahat kayo mga volunteer palaging may bit-bit na radyo. No? So, paano ang mga volunteer natin? May radyo na bit-bit, pag narinig nyo na may sunog, no? Paano ang sistema? Tatakbo kayo sa inyong mga fire station, tatakbo kayo doon diretso sa fire scene. Paano po ang naging sistema ng mga fire volunteers? Depende sir kung nasaan yung lugar ng sunog. Usually pag malapit sa amin yung lugar, like it could be 5 minutes away, uunahan na po namin yan, pupuntahan na namin doon sa lugar, we verify the situation, kung ano na yung fire report. Immediately magbibigay po kami ng feedback sa base para yun nga, sabi ko kanina, mabilis po makaka-responde yung pinakamalapit na mga fire truck. Importante din po kasi Sir Martin na meron kaagad information na bumato kasi alam nyo yung mismong paglabas pa lang ng fire truck, gastos na yun 'di ba? And alam po natin na ang volunteer po kinukuha lang po niyan ang kanyang pondo sa sarili niyang bulsa, 'di ba? So ang pag po ng fuel, ng diesel, nandiyan po maintenance ng fire truck, lahat po 'yan for the love of the game, for the love of the hobby. To help. So binabalansin nyo din, hindi lang basta takbo ng takbo na parang naglalaro tayo. Pero tama yan Ang tawag natin dyan, emergency management. How do you manage resources properly? Correct. Yes. Pero minsan, alam naman natin, in the spirit of volunteerism, brotherhood, at siyempre kumakati yung mga paa sa responde, ika nga, di ba? Strike anywhere tayo, ang mga volunteer. Yan naman ang tinatawag natin, kumbaga pabor. Yan yung positive side ng volunteer. Dahil mga kaibigan, di ba narinig nyo po yung mga verification, first alarm, fifth alarm, task force alpha, hanggang mag-general alarm. Di ba? Paano nyo, gini-gauge kung kayo dapat ay tumakbo based dun sa naririnig nyo sa radyo? How do you gauge that? Meron bang formula dyan? Actually, sir, there's no exact science for that. Sige, ikaw ako, sabi ng mga estudyante ko, sabi niya, sir, yung mga members, sir, lalabas ba tayo? Sabi ko, hindi lalaki yan. Sir, second alarm na. Hindi lalaki yan. Control na. Yung sa tagal ko din siguro sa pagbo-volunteer, lumalabas yan. Pero, what we really do is we listen to the other mother organization frequencies kung nagre-report sa kanila. Now, hindi po lahat kasi ng mga mother organizations katulad po ng United Fire that our responsible fire officers on the ground can gauge the alarm and give an alarm that is used internally by United Fire. So sa amin po, mas malaking tulong yun. Sabi ko nga, information na mabilis na makarating sa amin. Pagka dumating po doon yung bumbero na volunteer at sinabi po niya sa aming base na naka-code, pakitaas ng code 2, more or less alam po namin ang gauge na we need 4 fire trucks immediately on the scene. Tama. So ganun po kami mag-gauge ng alarma. And our OICs are actually trained to look at what is involved, the probability of fire spread. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Jay, there might be not an exact science. Experience would teach you how to gauge it. But pinag-aaralan din po namin kasi katulad ako, self-taught. Tinitingnan ko po yung behavior ng usok, yung takbo ng fire, yung wind. Doon po ginigage yan kung magtataas ba ako ng code sa United. Anin ko din po, disclaimer lang. At the end of the day, based on legality, only Bureau of Fire can tap an alarm. Pero ang ginawa po natin sa isa po sa ating mga association, which is United Fire, we leveled up. Okay? So what we did was, kasi pag kunyari, naghihintay lang kami, first alarm, second alarm, yung pala, yung mga mga bobero natin on scene, alam na, lalaki pa to. Gumawa kami ng isang way to have our own coding system. So, ang sa amin, kung ang first alarm, code 1, second alarm, code 2, task force alpha, code alpha. So, kumbaga, yung ating mga fire officers on the ground has the ability to code or to tap an alarm based on what is needed. Oo. Pero syempre, wala akong nakikitang mali dun, Jay. No? Importante yan kasi may protocol ng Bureau of Fire. At yan din ang positibo naman sa fire volunteer dahil sigurado yan, darating yan, pupunuin ng daan yan. Traffic.
bago tayo magtapos, paano tinatawagan ang mga fire volunteers natin? Diba? Kasi may mga iba't ibang hotline tayo. I-promote natin yung iba't ibang paraan para tawagan ang ating mga fire volunteers. At saan ba sila dapat tumawag muna? Sa Bureau of Fire ba, sa Bumbero, o maganda rin tumawag sa volunteer? Or vice versa? Siyempre po, based on law, it's 117. Pero kung aanin nyo po kami, diretso na po sa Fire Association namin, in which nakikinig din po ang iba-ibang Fire Association sa different communication setup. No? You can call us at 625-4888. So that's 625-4888. 24/7 po yan, 365 days a year. Lahat po nakaantabay po dyan, at pag tinawagan nyo po yan, malalaman po namin. Re-responde po kami. Yan, maraming salamat. Yan po ang United Fire Association, si Jay Palomo, hindi si Jay Manal. At ang National Confederation of Filipino-Chinese, ang pinakabagong grupo. Batang-bata. Mga batang-bata. Paano naman tawagan ang NatCon? Additional lang doon sa ano ni Sir Jay kanina. Pagka po kasi tumawag kayo sa mga volunteer organizations, pagkatapos po namin tanggapin yung tawag ninyo, ina-announce po namin sa radyo yan. Kasunod po nun, itinatawag po namin yan at kino-coordinate sa Bureau of Fire. Yan. Kung saan po yung pinakamalapit. So either way, tumawag sila sa volunteer, tumawag sila sa Bureau of Fire. May coordination. May coordination. Dahil ang mga volunteer, chismoso yan, nakikichismis yan sa scanner. Alam ko ang ginagawa nyo. Yan po ang sistema, magandang sistema ng Bureau of Fire at Volunteer. Nagpapalitan ng impormasyon. And they can reach us yung NatCon. The number is 354-8980. Ayan, no, ang National Confederation of Filipino-Chinese Fire and Rescue Foundation Incorporated. Maraming salamat. Napakabilis ng oras. Oo nga. Ulang. Thank you, President J. Palomo ng United Fire. At siyempre kay June Parenya ng National Confederation of Buong Pilipinas na nakikinig sa atin po, no, Sir Martin. Fire and Rescue Foundation. O binabati ko, kanina pa, baka magalit sa akin to, last week pa nakikinig eh. Ang ating kaibigan is si Mr. Enrico de Guzman. Boss Rico, thank you. Minsan mag-co-anchor ka dito, ha. At dito po nagtatapos ang ating Handa Pinas, ang inyong Disaster Risk Reduction Management School on Air. Tandaan po natin, it wasn't raining when Noah built the ark. Hindi po naulan nung ginagawa ni Noah ang arko. Huwag tayong pumila para bumili ng kandila o baterya ng flashlight kailan may bagyo. Panic buying tawag doon. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ihanda ang ating pamilya. Ihanda ang komunidad. Ihanda po natin ang Pilipinas. Ito po ang Handa Pinas. Hanggang susunod na Friday 6 to 7. Martin Aguda Jr. po. Ingat! A Tri Media Pro Incorporated. This